Ayan na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. NBI 11, gisilbihan og search warrant ang Pogo Hub sa Panabo City. Mga computer nga gigamit sa maong operasyon, gipangkumpiska. Tulo ang patay, lakip ang 3-month-old baby girl, human gi-ambush sa mga armadong lalaki ang ilang sakyanan sa Maguindanao del Sur. Kapulisan ug simbahang Katoliko, gilatag na ang seguridad alang sa pagsugod sa Misa de Gallo sa Lunes, Disyembre 16. Presyo sa lechong baboy, misaka og 500 ngadto 2,000 pesos. Pipila ka adlaw una ang Pasko sa General Santos City. Nihit nga supply sa baboy nga panglechon, gitudlong hinungdan. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nagsilbi ang National Bureau of Investigation Region 11 og search warrant sa gingong Pogo Hub sa Panabo City sa Davao del Norte. Saron tang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, eksklusibo kitang nakauban sa NBI 11 sa pagsulod sa kapin. 2 ka ektaryang luna nga gihimong Pogo Hub sa Panabo City. Pipila ka mga computers nga gituuhang gigamit sa Pogo operation ang gipangkumpiska. Aniya ang ako ang exclusive report. Kita mo, meron na silang skeletal framework sa gagawin nilang expansion. Takbo na yan dito. Another Kwarto. parang sets of computers. Yes. Dito sila. Dito ang areang gumagana. Kaganing buntag, eksklusibong nakasulod ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Kauban ng NBI 11, niningkapin 2 ka ektaryang warehouse nga gihimong Pogo Hub sa Barangay Manay, Panabo City, Davao del Norte. Dinhi giserve sa NBI ang search warrant nga gi-issue ni Presiding Judge Minerva Pepino Estremos kagahapon, December 12, para sa kasong syndicated estafa, online illegal gambling in relation to cybercrime law, batok sa gingong Pogo workers nga nadakpan niadtong December 6. Kadaghanan, Chinese. Sa 2 ka kwarto, sulod sa warehouse, nakaset up ang mga computers. Kapin, 50 ka computers ang gipangmarkahan o gipailawom sa taging. Mao nitong nga mga computers nga ginagamit sa mga giingong Pogo workers sa ilahang operation. Kini i-confiscate ni karon sa NBI 11 nga mamahimong ebidensya sa ilahang gifile nga case batok sa mga naaresto. After we have tagged all these computer gadgets, we will now be applying for a cyber warrant, allowing the NBI digital forensic to examine the content of these computers to establish that indeed these Chinese nationals are really engaged in Pogo activities. Naasay kaugalingong kusina ang mga Pogo worker. Sa taas, mao ang dining area kung asa sila nagakaon. Doon asay kwarto kung asa matulog ang tig-andam sa ilang mga pagkaon. Kini nga building, mga kapuso, dinhitong kung asa mga computers, kung asa sila naga-operate ning giingon nga mga Pogo workers. Dinhi sa Pikas, dinhi matud pa naga-stay o nagatulog ang katong mga Pogo workers. You will see daghan kayog mga double deck. Sa isa ka room, dunay 8 katao nga matulog, and naa sa kini nga side lang or kini nga section anaa sa 5 ka mga kwarto. Duna sa mga kwarto nga wala pa mahuman. Dito, tapatan yung mga rooms. Ito yung expansion nila sana. Expansion. Oh. So ang ano namin is we are assuming that there would be another group of Chinese coming from mainland China to be placed in this Pogo Hub in Panabo City. Nagkatagsab ang mga materyales sa warehouse nga gamiton sa expansion sa Pogo Hub. Samtang gipang sabpina na o gipatawag na sa NBI 11 ang mga taong posibleng nalambigit sa Pogo operation, lakip ang giingong government officials nga wala una ginganlan sa NBI. Already sent subpoenas to some known individuals here in this place. So by next week, they will be appearing before our NBI regional office. Sara, by December 15 karong Domingo, ma-revoke na ang tanang lisensya sa Pogo sa tibuok nasod. And by December 31, kinahanglan, sirado na silang tanan.
Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Atong sa ng dugang pa mga balita sa Mindanao, makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Tulo ang patay, lakip ang tulo ka bulan nga batang babae. Diyang gi-ambush ang sakyanan ni Ine sa wala pa mailhing mga sospek sa Maguindanao del Sur. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Napalgan na lang niining mga residente kining usa ka minivan nga anaa sa kakahuyang bahin sa barangay Mileb, Rahabuayan, Maguindanao del Sur, mag-alas 4 sa hapon adlawng Huwebes. Gi-ambush matud pa kini sa di pa masutang mga armadong sospek nga sakay sa laing minivan. Dead on the spot ang lalaking driver, samtang nadala sa ospital ang laing tulo ka mga sakay. Apan nakabsan gyapon sa kinabuhi samtang ginatambalan ang usa ka inahan ug ang tulo ka bulan niining anak nga batang babae gumikan sa grabing mga samad nga igo sa mga bala sa pusil. Samtang padayon nga ginatambalan ang laing usa ka babaeng pasahero. Matud sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar, magkabanay matud pa ang maong biktima kinsa papauli na niadtong tungura gikan Takurong City padulong sa barangay Gaunan sa maong lungsod sa diyang giambush. Itong mga biktima po natin sa travel on the way sa isang barangay pa rin po ng Rajabuayan. Nung upon arrival dun sa area of incident, sila po ay pinambangan ng sila po ay binubuntutan na pala nung isa pang minivan walang plate number. Ginasuta pa sa kapulisan ang motibo sa pagpamusil. Sa ngayon sir, wala pa po tayong first suspender but ongoing po yung deeper investigation natin tungkol sa insidente ito. Ginasuwayan pasab nga makuhaan og pahayag sa GMA Regional TV1 Mindanao ang kabanay sa maong mga biktima. Efren Mamak, 1 Mindanao. Usa ka libo ka mga pulis ang i-deploy sa sobra 40 ka mga simbahang Katoliko sa Davao City alang sa siyam ka adlaw nga Misa de Gallo. Gilatag na sab sa Davao City Police Office ug Archdiocese of Davao ang mga lakang aron masiguro ang seguridad. Adi ang report ni Argil Relator. Karong Lunes sa kadlawon, ang una sa siyam ka adlaw nga Misa de Gallo nga nahilakip pa sa panahon sa Adbiento. Ang Misa de Gallo pahinungod sa mahal nga Berheng Maria tungod sa gasa sa pagkamanunubos ni Jesus. Matud pa sa mga kasaysayan nga sa dili pa mo trabaho ang ato ang mga mag-uuma kasagaran kaniadto, di pa mo report sa trabaho, magampo una mamalandong, isip pagpangandam, paghatag og dungog, labi na sa mahal nga Birhen Maria. Sa San Pedro Cathedral, duha ka hugna sa Misa de Gallo tungod sa ginalaumang pagdagsa sa mga deboto. Sugdan ang unang misa sa alas 3 sa kadlawon ug alas 4:30 sa kadlawon. Sa Davao per se, wala tay gitawag og simbang gabi, kundi ang atong tawag Misa de Gallo. So kanang Misa de Gallo nga sa ulogo nato sa sugod sa Disyembre 16 hangtod na sa 24. Kung dili na makatambong sa parokya, doon na say Misa de Gallo sa tagsatagsang kapilya sa Gagmayng Kristohanong Katilingban kun JKK nga sugdan sab alas 4:30 sa kadlawon. Likaya natong pagdala og mga bagahe o kanang mga bags nga o mga backpacks, mga bags kung mahimo kanang mga transparent lang. Unya kung mahimo pod kadlawon pa man na kung malikayan ato nga magdala ta mga plastic containers sa ato mga tubig kay maka-create pod siya og kaning ato ang mga basura. Sumala sa Davao City Police Office, 43 ka mga simbahan ang ilang pagapostihan og mga pulis. Diin moabot sa suma total 1,030 ka mga personahe sa DCPO ang i-deploy. Ang ato alang gyud hangyo diha mga mo-cooperate lang taon sa mga ginabawal ato alang sundon para dili ta maka-encounter og problema. Ipatuman sa matag simbahan ang one entrance one exit policy aron hapsay ang pagsulod o gawas sa mga tao. Lakip sa bantayan ang gawas sa simbahan aron malikayan ang makatapok-tapok ang mga batan-on nga posibleng musangpo sa riot. Mensahe sa Archdiocese of Davao sa pagsaulog sa Pasko. O panahon sa Kapaskuhan, hinaot unta nga ang matag-usa dili lang maghinatagay og material nga mga gasa kung dili sama sa manunubos nga iyang kaugalingon gihatag, no? Ato pong ihatag ang atong kaugalingon pinaagi sa pag-alagad ug maayong pagtagad sa usab-usa. Kauban si Metro Awing sa kamera.
Ako si Argel Relator. 1 Mindanao. Giawhag sa Department of Health Region 11 ang mga senior citizen o katong dunay sakit o comorbidities nga i-avail ang libreng bakuna aron malikay sa influenza o pneumonia. Ato'y balik si Argel Relator. Ang flu o pneumonia kay pipila lang sa mga vaccine preventable diseases o kadtong masakit nga mamahimong malikayan nga mataptan kung bakunado ang usa ka individual. Ang DOH-11 nanawagan nga i-avail ang libreng flu o pneumococcal vaccine labi na karong uso ang panagtapok nga dala sa mga reunion o party diin taas ang posibilidad sa pagtakod-takod. So while we are already in the holiday spirit, we should not forget that we continue to decrease the occurrence of our vaccine preventable diseases. Sa flu vaccine, prioridad nga maturukan ang mga senior citizen, frontliners o adult 18 years old pataas nga walay sakit o comorbidities. Samtang sa pneumococcal vaccine, pareho ang prioridad nga mabakunahan. Lakip ang nag-edad 20 anyos pataas nga dunay comorbidities. So pwede ratamuan sa itong mga health centers atong bakuna naa sa ila, pwede tang magpabakuna na. Nakatakda sa magpahigayon og bakunahan ang DOH sa mga mall o palengke. Gawas ni Ana, parayong sab ang bakunahan sa mga bata alang sa pagkontra sa measles, rubella, tetanus, diphtheria o human papillomavirus o HPV. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mga graduates sa duha ka law school sa Mindanao nalakip sa top notchers sa 2024 bar exams. Atong sayron sa report ni Argel Relator live. Argel. Sara ang usa law graduate sa University of Mindanao dinhi sa Davao City, samtang ang usa graduate sab sa Western Mindanao State University. Karong udto lang gipagula sa Korte Suprema ang listahan sa mga nakapasa sa 2024 bar exam. Sa 3,962 ka mga nipasa, top 8 ang graduate sa University of Mindanao nga si Attorney Joji Macadine. Nakakuha siya og 83.7450% nga rating. Sumala sa UM College of Legal Education, karong tuiga lang sab ni graduate sa Attorney Macadine. Busa first taker siya sa bar exam, kauban sa iyang asawa nga pasado sab. Nagsunod kaniya, top 9 ang graduate sa Western Mindanao State University nga si Gregorio Jose Torres II nga dunay rating nga 83.59%. Gipahigayon ang 2024 bar exam nitong September 8, 11 o 15 sa nagariang testing centers sa nasod, lakip na sa Davao City. Sara, congratulations sa mga bar passers ug mga bag-o nga mga lawyers karon. Sara. Okay, garbo gayud sa atong mga Mindanaoan. Congratulations sa atong mga top notchers. Daghang salamat, Argel Relator. Temporaryong nawala ang epekto sa shear line. Apan, makasinati gihapon ng pag-ulan ang dakong bahin sa nasod nga epekto sa ubang weather systems. Ana ang northeast monsoon o hanging amihan nga nakaapekto sa northern Luzon. Ana asab ang easterlies ug intertropical convergence zone o ITCZ nga nakaapekto sa southern portion sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Barm. Posible ang kusog nga pag-ulan sa ubang probinsya mao nga mag-igmat sa posibleng pagbaha ug landslide. Lalaking trabahante sa usa ka pabrika sa karton sa Upol, Misamis Oriental ang samdan human nga gipusil sa wala pa mailang nga sospek. Daang bikil ginalantaw sa kapulisan
nga motibo sa krimen. Ani ang report. Luwas na gikan sa makuyaw nga kahimtang ang 48 anyos nga lalaking trabahante sa usa ka pabrika og karton sa Zone 6 Puntakon, Barangay Igpit sa Upol, Misamis Oriental. Human nga gipusil pasado alas 7 sa gabi adlawng Huwebes ang biktima daling gidala sa Northern Mindanao Medical Center kun NMMC sa Cagayan de Oro City. Matod sa kapulisan nga wala na nila naabtan ang daling misibat nga suspect human sa pagpamusil. Padayon ang ilang hot pursuit operation batok suspect. Tulo ka boxer ang igo siya sa bala, puros mga tiil ang igo. Duha sa left side sir, isa sa right side. Posibleng daang bikil sa biktima ang motibo sa pagpamusil. Naka-escort sir siya po sa gipusil nga, "Hoy, ikaw man dito." Botong na posilan niya sir, botong isa po sa mga possible nga POI na to sir. Kaya naman tay information na gather siya sir, ordinary siya nga nagi sila biglan atong napupas na Bukidnon. Giadtuan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang lugar kung asa nahitabo ang krimen. Apan mibalibad na nga moatubang sa kamera ang mga tawo sa lugar. Hinoon, ilang gisaysay nga igo lang kuno naglingkod ang biktima gawa sa panimalay sa iyang agalon. Diyang giduol sa suspect o gipusil. Gathering of information sa whereabout o possible nga maka-pinpoint po sa ato ang suspect. Kato mga witnesses nga kita gahapon, present time po sir mga CCTV footage na makuha na to sa mga establishment nga dool. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Pipila ka mga gituhuang flying voter sa Pualas, Lanao del Sur gipetisyonan nga matanggal sa final voters list sa lungsod. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa-usa nga gipatawag sa Municipal Circuit Trial Court sa Ganasi, Lanao del Sur ang dulang 2,000 ka mga botante sa lungsod sa Pualas sa Lanao del Sur aron patubagon sa gisangat nga petition for exclusion sa listahan sa mga botante sa maong lungsod alang sa 2025 midterm elections. Gipasaka ang maong petisyon sa kampo sa usa ka mayoralty aspirant sa lungsod sa Pualas tungod sa pagsaka sa ihap sa mga botante sa siyam ka mga barangay sa maong lungsod. Based among tabulations, we are removing around 2,900 plus allegedly flying voters na nag-register dito sa Pualas. Ayoko po na mahaluhan kami na hindi butante sa aming barangay. Lalo na hindi doon nakatira. Ayaw kami makihalo sa ibang munisipyo na hindi talaga nakatira sa amin. Ang lungsod sa Pualas adunay 23 ka mga barangay ug dulaan 10,000 ka mga botante. Si Anifa nakurat kuno diyang nadawat ang sampina gikan sa korte. Sumala niya nga tuig 2013 pa siya narehistro sa Pualas. Nakapunta ako, matagal na ako dito register. Nung nakaregister ako dito sa Pualas, nahirapan pa ako 2013. Kung hindi pa ako nagreklamo sa provincial office, hindi ako ma-approve. Sumala ni Lanao del Sur Provincial Election Officer Attorney Ellis Miguel nga usa ka legal procedure ug katungod kini sa bisan kinsa ang pagduso og petition for exclusion kung aduna siya namatikdan nga irregularidad may kalabutan sa umaabot nga eleksyon. Lauman pasab kuno ang sunod nga mga hugna sa hearing nga itakda pa sa korte. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Bisa ka na og 500 ngadto 2,000 pesos ang buok sa baligyang lechong baboy sa General Santos City pila ka adlaw una ang Pasko. Nihit nga supply sa mga buhing baboy nga panglechon ang gitudlong hinungdan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Misa ka na ang presyo sa mga baligyang lechon baboy sa General Santos City 12 ka adlaw una ang Pasko. Sa usa ka tindahan og lechon dinhi sa Barangay San Isidro, Jensan, ang 15 to 16 kilos nga lechon baboy mapalit na sa 6,500 pesos kung itandi kaniadto nga anaa lang sa 5,500 to 6,000 pesos. Samtang ang 50 kilos karon mapalit na sa 14,000 pesos, itandi kaniadto nga anaa lang sa 12,000 pesos. Sa karon medyo taas jud ang presyo kay short sa supply, baga within Jensan lang ang baboy. Medyo musaka jud ang presyo sa baboy karon nga time. Need ang baboy jud karon kay sa month of December. Tungod niini, nakatagda sab nga
patungan og 50 pesos ang kasamtangang 650 pesos per kilo nga baligyang lechon baboy sa usa ka tindahan sa barangay Kalumpang. Saysay sab sa maong tindahan, naglisod daw sila sa pagpangita og baboy nga panglechon. Sa pagkakaroon yes, kay tungod sa ASA, so lisod kayo mangita jug baboy nga pwede nimo i-display nga unsuitable nga wala siya sakit. Usa sa gitudlong hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lechon baboy ang nihit nga supply. Matud sa Office of the City Veterinarian sa General Santos City, ban pa sa kasamtangan ang pagpasulod og buhing baboy sa syudad gikan sa laing lugar. Bisan og ganaa na sa green zone status ang Gensan sa African Swine Fever kon ASF. Dili pa kay wala pa na lift ang atong Executive Order number 41 which is entitled na banning the entry of live hogs from infected area or mga red zones. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Kapin 2 milyon pesos nga kantidad sa gituang shabu ang nasabat sa mga otoridad sa managlahing operasyon sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental. Sikop ang tulo ka mga drug personality nga gingong tingpayuhot og illegal nga droga sa Iligan City ug Misamis Oriental atol sa bypass operation sa PNP Drug Enforcement Group 10 sa Barangay Amoros sa El Salvador City adlang Lunes. Sa operasyon, nakuha gikan sa mga sospek ang duha ka mga dagkong pakete sa gituang shabu nga dunay timbang nga 225 grams nga nagkantidad og 1.5 million pesos. Samtang sa Cagayan de Oro City, sikop ang usa ka babaeng drug suspect human na palitan og shabu sulod mismo sa panimalay niini sa Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City adlaw Martes. Mukabat sa 105 grams nga nagkantidad og kapin 700,000 pesos ang nakuha sa suspect. Mag-atubang karon ang mga dinakpan og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Arestado ang usa ka lalaking negosyante sa General Santos City atol sa pagsilbi og warrant of arrest. Gawas na ini nakuhaan sab ang suspect og milyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga droga. Wala na kaikyas kining usa ka lalaki lakip ang iyang asawa dihang gisilbi ang warrant of arrest bato kaniya sa otoridad samtang sakay sila sa ilang sakyanan sa Barangay Sinawal sa General Santos City pasado alas 7 sa gabi adlaw Miyerkules. Ang lalaking suspect nag-edad og 43 anyos ug residente sa Barangay Glamang, Pulumulok South, Cotabato. Matud sa kapulisan, posibleng maduga nga nasab ang kasong atubangon sa maong suspect sanglit gawas sa duna kining warrant of arrest sa kasong may kalabutan sa illegal nga droga. Mag-atubang nasab kini og duga nga susamang kaso human nakuhaan sa iyang sakyanan og 900 ka gramo sa gituang shabu. Mukantidad kini og 6.7 million pesos. Duna sa inakumpiska ang usa ka airsoft rifle ug magazine. Gawa sa RA 9165, mag-atubang sab ang maong suspect ug kasong RA 10591 kon Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Naka-red alert na ang kapulisan sa General Santos City alang sa pagsiguro nga hapsay ug malinaw ng pagpahigayon sa mga aktibidad sa Kapaskuhan sa syudad. Ani ang report ni Efren Mamak. Nag-full deployment na og PNP personnel ang General Santos City Police alang sa pagsaulog sa Paskuhan sa Gensan nga magsugod sa December 11 hangtod adlaw sa Sabado, December 25 ning tuiga. Muabot sa 500 ka mga pulis ang gipang-deploy. Una nang nag-deploy og 80 ka PNP personnel sa mga flea market sa syudad sa milabayng semana. Kini aron pahugtan ang seguridad, ilabi na sa mga lugar kung asa himuon ang mga aktibidad, ilabi na sa gabi nga may kalabutan sa Pasko, sama sa Plaza General o sa Pioneer Avenue sa syudad. Red alert yung ating kapulisan. So, para sir masigurado gyud nga ang atong mga bisita, ang atong mga tao diha, makaprotektahan sila in case of harm, danger or a form of harassment. Ginabantayan sab sa kapulisan ang kabatan-unan nga posibleng magmugna og kasamok. Alam mo naman sir, yung mga kabataan, magkita-kita na, nag-away sa basketball, magkita diha, mag-riot diha. Kung walay pulis, wala gina sila kadlukan sa area. So, muna pulis na to diha, visibility. Human ang December 25, nakatakda na sa mag-deploy ang GSCPO ug mga PNP personnel sa ubang places of convergence, sama sa mga mall, bus terminal, airport ug seaport, alang sab sa hugot nga seguridad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.
Pipila ka mga dalan sa downtown sa Davao City ang siradaan sa mga motorista karong Domingo. Magsugod kini sa hapon hangtod sa gabi tungod sa ipahigayong parada subay sa Pasko Fiesta 2024. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gipahimangnuan sa Davao City Transport and Traffic Management Office ang publiko, labi na ang mga motorista nga alauna sa hapon karong Domingo. Siradaan ang Rojas Avenue, CM Recto, Bonifacio ug Inigo Streets paingon sa San Pedro Street sa Davao City. Kini alang sa pagpahigayon sa Banda Dasig, Bugna ug parada sa Pasko subay sa Pasko Fiesta 2024 sa Davao City. Alternatibong ruta sa mga motorista ang Quirino Avenue ug Quimpo Boulevard. Ang maong ruta sama lang sa ruta niadtong parada ato sa Karayawan Festival ug Araw ng Davao. Una na gibutyag sa Davao City Tourism Operations Office nga gisayo-sayo ug adlaw ang parada o gihimo sab kini nga Domingo aron dili makapasamot sa dagan sa trapiko sa Christmas rush. Ginabawal sab ang pagparking sa mga sakyanan sugod alas 8 sa buntag adlawng Domingo gikan sa CM Recto Street hangtod sa Ponciano Rotonda, gikan San Pedro Street hangtod sa Rojas Avenue, CM Recto Street hangtod sa Inigo Street, Bonifacio hangtod sa San Pedro Street ug CM Recto Street hangtod sa Inigo Street. Sarado ni nga walay parking ani nga kuan kani nga adlaw gikan alas 8 sa buntag hangtod sa mahuman ng parada siguro mga alas 7 sa gabi. Nag-realign na sa batul pa ang City TMO sa deployment sa ilang mga traffic enforcer aron matutukan ang mga lugar, labi na ang dalan nga duol sa shopping centers aron dili makulgot ang dagan sa trapiko. Kanang da sa may Carmelite, so ato gyud nang gipaningkamutan nga for the whole this December dapat na adyoy tao dito. Og diri sa may tulip sa SM Ikulan, og diri sa may Eco-West gibutang ginato mga tao kay para gyud nga hangtod sa gabi na gyud na. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Back-to-back grand finale ang atong atangan mga kapuso karong weekend. Winces, Nandito na po tayo sa Grand Finals. Neven, Sana po i-vote niyo po ako. Makmak, Lalo ko pong gagalingan sa susunod na laban. Hebron. Tabangan niyo po, mga kapuso! Sila ang upat ka grand finalists nga magtigi sa The Voice Kids Finals. Si Winces Yana ang gikan sa Team I Believe ni Coach Billy Crawford. Si Nevin Carceniego gikan sa tropa ni Pablo ni Coach Pablo. Si Hebron Ekal gikan sa Stelbound ni Coach Stel. Ug si Makmak Punay gikan sa Jewel Squad ni Coach Julian San Jose. Sa Domingo na ablihan ang voting lines para sa mahimong The Voice Kids winner alas 7 sa gabi kada sa GMA. Ugma Sabado ang final bakbakan sa The Clash Season 6. Sila Angel D, Chloe Redondo, Alfred Bugabil ug Naya Ambi ang magtigi sa huling bakbakan sa The Clash. Gani nagpakitang gilas na sila sa ilang pagbisita sa unang hirit stage. Ug ipaambit ang ilang journey sa The Clash sa GMA Integrated News Interviews. Ang dakong pangutana karon, kinsa kanila ang mudaog. Ato kining tutukan ugma 7:15 sa GMA. Mga kapuso, 12 kaadlaw na lang yun. Pasko na! Mao kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.